Patay po ba ang ating Diyos? Taas po natin ang ating kamay. Sabihin po natin, ang Diyos ko'y buhay. Puno ng biyaya sa aking buhay. Si Jesus ay buhay. Si Jesus ay Panginoon. Panginoon ng Pilipinas. Panginoon ng lahat ng Pilipino. Panginoon ng mundo. Hallelujah, praise the Lord. Salamat po. Makakaupo na po ang lahat. Maraming salamat. Hindi lang Greg, kung hindi Bishop Greg Durante. At kay Sister Alita Durante, sa kanilang pamilya, sa lahat ng kapastoran, workers and leaders ng Biyaya ng Diyos Christian Fellowship. Happy, victorious, blessed 22nd anniversary po sa inyong lahat. Sa pangalan ni Sister Dory, na aking may bahay, at ang aming mga anak, si John, Joel, Johnny, Joby, at ng buong pamilya ng JIL. At kasama na rin ho, yung Bangon Pilipinas Movement ay bumabati sa inyo ng totohanan ng maligaya at mapagpalang anibersaryo sa inyong 22nd anniversary. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Bakit po hindi ko matanggihan ang imbitasyon ng inyong senior pastor? Una ho, yung anniversary ninyo, anniversary month din ng JIL. Ibig sabihin ho, kung ang JIL ay pinanganak sa puso ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, Christian Fellowship, hindi ako nagdududa, ipinanganak din sa puso ng Diyos. At ang inyong senior pastor, si Brother Greg, kapag kami personal lang, pero si Bishop Greg Durante ay isa ho sa niraise up ng Panginoon na alam kong binigyan ng Diyos ng tinatawag na glorious calling para sa evangelization ng ating bansa at mga kapwa Pilipino sa iba-ibang mga bansa. Hindi po ako magtataka na magkaroon kayo ng mga chapters sa iba-ibang bansa ng buong mundo because you are called by God to enlarge the tents of your habitation. At noon hong matagal na ho kami hindi nakikita dahil busy siya, busy rin ho ako. Pero minsan ho'y narinig ko siya, ako'y namangha. Nagsalita siya ng maikling pananalita doon sa wake ni late Bishop Romy Corpus sa Megawayan. Hindi ako makapaniwala, parang narinig ko ho si Billy Graham. At naramdaman ko yung kanyang missionary statesmanship. Kaya, napakapalad ninyo. Dinala kayo ng Diyos dito sa biyaya ng Diyos, Christian Fellowship. Tinanong ko ho ang kanyang buting may bahay, Sister Alita Kangina, kung anong natapos ni Bishop Greg. Ang sabi niya, mechanical engineering. Akala ko ho kasi doctorate ng English language. Dahil kung ako ho ang presidente, gagawin ko siyang ambassador for all nations to advance the gospel of Jesus Christ. Dahil napakagaling mo sa English eh. Pero purihin ang Panginoon, ang number one ho, nakihinangan sa Kanya, yung Kanyang passionate love for perishing souls. Binulo nga sa akin ni Pastor Doming Kangina, ang si Bishop Greg, kapag nakataya na yung kaligtasan ng kaluluwa ng isang tao, talagang nabe-break ang puso niya. Yun ho ang katangian ng tunay na tinawag ng Panginoon. Ang ating Panginoong Jesus, pag makita niya ang multitudes of people, talagang umiiyak ang Panginoon. Iniyakan niya ang Capernaum. Iniyakan niya ang Jerusalem. Iniyakan niya ang Chorazin. Sapagkat nagdudugo ang puso ng Panginoon nang makita niya ang mapakaraming mga tao, malayo ang puso sa Diyos.
Kaya, congratulations po. Naalala kong bigla yung Efeso 1 sa 8:9. Ephesians chapter 2, verse 8, verse 9. For by grace you are saved through faith. Sa biyaya, kayo'y nangaligtas. Sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito hindi dahil sa inyong mga sarili. Ito'y kaloob ng Diyos nang walang bayad. Paraphrasing, hindi ito dahil sa inyong mga gawa upang walang sinumang magmapuri. Biyaya ng Diyos, Christian Fellowship, pinanganak sa puso ng Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Kanina po ay medyo sinilaban ni Brother Greg, ni Bishop Greg, yung aking dugo bilang isang patriotic Christian. Kaya bago ako magbigay ng anniversary message sa inyo, ay naalala ko po kasi binanggit niya, hindi ko malaman kung saan siya kumuha ng resume ni Brother Eddie. Pero sabi ko, walang may pagmamalaki si Brother Eddie kung hindi ako po'y naging recipient lang ho ako ng amazing grace and abundant mercies ng Diyos. Meron ho akong, sabi sa resume, meron akong 6 na doctorate, honoris causa, yung ibang earn. Baliwala ho sa akin lahat yun. Baliwala yung aking pagiging economist, professor ng economics, political science, finance, management, cooperatives. Baliwala ho yung nag-aral ng law sa UP, 2 beses nakulong noong panahon ni Marcos. Ang mahalaga ho sa akin, ako ho'y general ng mga kaaway ni Kristo nung ako'y radical activist, intellectually communist. Tinuturoan kong mga estudyante, huwag kayong maniwala sa Diyos. Ako'y pinagturo sa kolehiyo sa Polytechnic University of the Philippines during the time of Dr. Nemesio Prudente, isang metodista, tunay na maka-Diyos at makabayan. At siyang nagturo sa akin ng patriotism. At hindi pa ako graduate, pinagturo ako sa kolehiyo. At ang turo ko sa mga estudyante, yung turo ko sa mga manggagawa at mangingisda. Walang Diyos, huwag kayong maniniwala sa Diyos. Kung meron Diyos, bakit milyon-milyon tao nakagapos sa tanikala ng matinding kahirapan ng buhay? Kukunti lang ang nagpapasasa sa kayamanan ng bansa. Kaya walang Diyos. Yung belief in God is just a product of the fertile imagination of human minds, just for the psychological satisfaction of the suffering humanity noong unang panahon. Kasi nga ho, na-expose ako sa teachings ng Marxism, Leninism, Thoughts of Mao Zedong, Dialectical Materialism Theory. I was even adjudged as Best Debater of the Year in our University Foundation. Napatunayan kong walang Diyos during that time. I was very sincere that the only way to establish a just and human society is to unite the masses of our people and spark the engine of national democratic revolution. Yun lang ang paraan para makapagtayo ng isang tunay na makatarungan, makataong lipunan, pag-isahin ang masang Pilipino at isulong at itatag ang isang pambansang demokratikong revolusyon. I was very sincere, but sincerely wrong, because there is God. And before it's too late, the Lord Jesus arrested me. Ako pina-arresto ng Panginoon. Ngayon, bago ako magbigay ng inyong napakagandang theme ng anniversary message, isa hong karangalan at kagalakan sa akin na ako'y makumbida ng aking kaibigan, Bishop Greg Durante, sa ganitong okasyon, 22nd anniversary ng inyong dakilang church. Naalala ko lang hong bigla, may nagsasabi, Brother Eddie, pwede ka bang kumbidahin kung araw ng linggo? Hindi ba nung March 28 sa Araneta Coliseum, nung ilunsad yung bagong Pilipinas, bagong Filipino movement, ay nag-took of leave of absence ka indefinitely para magkaroon ka ng focus sa vision ng bagong Pilipinas, bagong Filipino movement. Totoo po yun. Pero marami pong nagsabi sa akin na kapag ikaw ay abogado at nag-leave of absence ka sa malaking bupete na pinagtatrabahuhan mo o nag-resign ka man sa bupete o sa law office na pinagtatrabahuhan mo,
hindi nawawala ang iyong pagkaabogado.